Bukas pa rin daw sa anumang posibilidad si Senator Grace Poe para sa eleksyon 2016. Hindi pa rin daw niya isinasara ang pinto sa posibleng tambalan nila ni DILG Secretary Mar Rojas, bagamat wala naman daw siyang natatanggap na formal na alok mula sa Liberal Party maliban sa mga pahayag nila sa media. Tinanong din si Poe kung handa ba siyang kalabanin ng kanyang kaibigang si Senator Chis Escudero kung sakaling tatakbo na lang siya bilang vice-presidente. Hindi malinaw ang kanyang sagot, pero ayon naman kay Escudero, hindi sila pwedeng maging magkalaban. Sa gitna ng mga espekulasyon, nagpahayag na ng suporta ang NPC o ang Nationalist People's Coalition sa tambalang Poe Escudero. May report si Mariz Umali. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Naluha si Senator Grace Poe habang pinatutugtog ang awit na Kumusta Ka na inawit ng amang si FPJ. Mahalaga sa akin yan kasi nung nag-aaral ako noon sa Amerika, ang tatay ko tatawag sa akin para kantahin niya. Tumatagos talaga yan. Ito ay sa radio program ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal kung saan nagbasa si Poe ng mga love poems. Biniro pa ni Poe si Macalintal na nagsilbi dating abogado ng katunggalinang ama na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Attorney, dapat pala kay FPJ na lang kayo nag-abogado. Nagkamali lang ng ibang landasan. Sa gitna naman ang panunuyo ng Partido Liberal kay Poe para tumakbong bise ni Secretary Mar Rojas, sinabi ni Poe na bukas daw siya sa lahat ng posibilidad. You have to do what you have to do for the country. And sometimes, it's not necessarily what's expected from, let's say, your friends, but you have to make decisions that are difficult. So, kahit na minsan kaibigan mo, pag merong kailangan gawin, ay kailangan mong gawin kung ito'y obligasyon mo. Pero kung ang pinag-uusapang posibilidad ay ang Mar Poe, tinanong ko si Poe kung handa ba siyang labanan ng kaibigan si Senador Chis Escudero sa pagka-vice-presidente kung sakali. Going up against him. No, I think that ito yung mga napapag-usapan ng mga bagay. Sa ngayon, sinabi na niya yung kanyang pagsuporta kung ano man ang desisyon ko at ako'y nagpapasalamat. Ang importante, hindi yung pagkakaibigan lamang, kundi yung iyong sinumpaang tungkulin at obligasyon sa ating mga kababayan. Sabi ni Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr. na miyembro ng National Executive Council ng LP, okay daw sana sila kay Poe. Ang kaso, papadala siya kay Chis. So yun ang problema namin. Pagmamaliit yan kung sakasakali sa kanyang kakayahan na magpasya at magdesisyon para sa sarili niya. Hindi nila dapat ginagawa sa isang tao na nililigawan di umano nila. Inulit naman ni Escudero na handa siyang suportahan si Poe anuman ang maging desisyon nito. Hindi kami magkakalaban ni Senator Poe para sa anumang pwesto. Susuportahan ko anuman ang desisyon ni Senator Poe kaugnay sa 2016. Nilinaw naman ni Poe na wala naman direktang kumakausap sa kanya mula sa LP. Mahirap naman magsabi dahil wala naman talagang imbitasyon. Naririnig ko sa media, yun lamang po. Pero walang personal invitation to talk and to sit down. Hindi, ganito naman kami. Mag-usap tayo nung pagkatapos ng mag-uusap pa naman tayo, ganyan. Pero wala namang direkta. Sumagot din siya sa patutsada ng Chairman for Political and Electoral Affairs ng LP na si Congressman Edgar Erice na di kinakain ng hilaw na prutas dahil mapakla pa ito. Nasa sa kanya naman yun kung gusto niyang kainin o hindi, di ba? Hindi naman natin alam kung ano ba talaga. At saka sa tingin ko, hindi naman ako mapakla. Ang Nationalist People's Coalition naman, ipinahayag na ang kanila umanong impormal na pagsuporta sa tambalang Poe Chis. NPC, informally anyway, will be supporting the presidency aspirations of Senator Grace Poe and Senator Chis Escudero for Vice President. When, not if, when they do declare their aspirations to run for higher public office. If Senator Poe, for example, for some, unknown reason says she's not running for the president, I imagine that NPC would be supporting Senator Mar. Kapwa nagpapasalamat na sina Poe at Escudero sa suporta ng partido. Mariz Umali, GMA News.